Ang mayaman kong asawa Kabanata 1951. The time was up. Sa kasong iyon, ito ay magliligtas sa kanya ng maraming problema. Kahit papaano ay hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa ikatlong prinsesa. Dapat mong bitawan sila. Hindi ko gusto ito, pansamantalang sinabi ni Jinyu. Ang pangatlong prinsesa ay nag-alinlangan saglit, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, hayaan mo sila. Mabilis na bumangon ang mga magsasaka na nakaluhod sa lupa. Tumingin sila sa ikatlong prinsesa at yumoko. Salamat, ikatlong prinsesa. Salamat, ikatlong prinsesa. Huwag mo akong pasalamatan, salamat kuya, sabi ng ikatlong prinsesa. Ang grupo ng mga tao ay mabilis na tumingin kay Jinyu at sinabing, salamat, senyor. Salamat, senyor. Matapos gawin ito, ang ikatlong prinsesa ay tumingin kay Jinyu ng may pananabik. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, at ang kanyang mukha ay puno ng pananabik. Ako ay maglilinang dito. Bumalik ka muna sa iyong palasyo, sabi ni Jinyu. Dinangin dito. Shuang Island ito, at ang espiritual na enerhiya ay manipis. Bakit hindi ako pumili ng lugar para sa iyo? Maaari itong maging anumang lugar sa pamilyang yan, sabi ng ikatlong prinsesa, tinatapik ang kanyang dibdib. Hindi maipaliwanag ni Jinyu sa ikatlong prinsesa. Kumunat ang noo niya at sinabing, no need. I like this place. Please don't disturb me for the time being. Third princess. Bagamat medyo nag-aatubili ang pangatlong prinsesa, masunurin siyang sumang-ayon at sinabing, sige. Kung gayon, halika at hanapin mo ako. Kapag tapos ka na. Sige. Sumang-ayon si Jinyu at sinabi, ngunit nginisya ng kanyang puso. Para hanapin ka. Kapag tapos na ako sa aking paglilinang, tatakas ako. Sino ang makakakita sa iyo? Napaisip si Jinyu sa sarili. Ang ikatlong prinsesa ay umalis sa Shuang Island kasama ang isang grupo ng mga tao. Pagkaalis nila, ngayon lang ay mabilis na naglakad ang mga magsasaka patungo sa Jinyu. Ang lahat ng mga taong ito ay may isang bagay na karaniwan, na sila ay mukhang karaniwan. Halatang nahuhumaling sa itsura ang ikatlong prinsesa. Maraming salamat, senyor, yumuko ang mga magsasaka kay Jinyu at sinabi. Sumimangot si Jinyu, nagtaka, at sinabing, hindi ako sigurado kung bakit napakagalang sa akin ng ikatlong prinsesa. Ito ay hindi magalang. Ang ikatlong prinsesa ay gusto ng mga magagandang lalaki, mamaantong hininga ang isang magsasaka at sinabi. Tama. May chismis na ang ikatlong prinsesa ay nahuhumaling kay Yaoshi at ginagawa ang lahat ng sinasabi niya. Kahit na ang pamilya yan. Mga ad ng pop future. Tinubukan silang tagming ngunit tinanggihan ni Yaoshi. Biglang naintindihan ni Jinyu. Katulad ng naisip niya. Ang ikatlong prinsesa ay puro psikolohikal na problema. Sa hitsura ni Senyor, magkakaroon ka ng magandang buhay sa isla ng Shuang, mamaantong hininga ang isang magsasaka at sinabi. Nanatiling tahimik si Jinyu at hindi sumagot. Kasunod nito, hindi na sila tumigil sa pagsagot ni Yu at ng ilang salita pa, hindi na sila nagsalita pa at sinagot si Yu, naglakad patungo sa hangganan ng Shuang Island. Kahit si Jinyu ay nakaramdam ng lamig para sa mga ordinaryong magsasaka, ang kapaligiran ito ay impyerno sa mundo. Sa kabilang dulo, ang pamilya si ay matagal nang naghihintay sa Sky City. Talaga bang magtatago si Jinyu sa Sky City? Pulong ni si Shipeng. Matapos magpahinga ng ilang araw, gumaling naman ang kanyang katawan. Bagamat wala siya sa kanyang pinakamataas na kalagayan, hindi magiging malaking problema. Para sa kanya ang pakikitungo kay Jinyu. Nakahanap kaya siya ng pagkakataon para makatakas. Sabi ng isang tao. Kasunod noon, tumingin ang lahat kay si Shio. Sa sandaling ito, umiinom ng tsaase si Shio. Parang may naintindihan siya pagkatapos ng Temple Fair. Pumunta sa mahusay na Zia Royal Family at hayaan silang mag-imbestiga, walang pakialam na sabi ni si Shio. Agad yumuko ang nasa gilid at sinabing, oo. Pagkatapos nito, tumayo si Shio at tumingin kay si Shipeng, sinabing, manatili ka rito. Dapat akong bumalik ngayon. Si Shipeng ay hindi nang ahas na pigilan si Shio. Mabilis siyang tumango at sinabing, sige, Kuya Yu. Bumalik ka muna. Ipaubaya mo. Sa akin si Jinyu. Huwag kang mag-alala.
Ibabalik ko ang katawan niya sa loob ng ilang araw. Ma'am, tugon ni Shishio. Hindi na siya nagsalita pa at agad na umalis. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsisiyasat, alinman sa mahusay na Zie royal family ay walang mahanap na bakas ng Chinyu. Nagdulot ito ng pagkabalisa kay si Shifeng. Napakahigpit nila sa kanilang mga inspection at mabilis na matukoy ang panloob na ni Chinyu na umaasa sa kanilang malakas na divine sense. Dahil hindi nila siya mahanap, ibig sabihin ay umalis na si Chinyu sa Sky City. Kakaiba, paano nakalabas ang batang ito? Huminga ng malalim si Shifeng at sinabi sa mahinang boses. Young Master Feng, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ng isang tao sa gilid. Matapos manatiling tahimik ng ilang sandali, sinabi ni Shifeng, magpadala ng mga tao upang mag-imbestiga. Ano man ang mangyari, kailangan nating mahanap ang mga bakas ng Chinyu. Oo. Tuldok. Sa isla ng Shuang. 8 araw ang lumipas sa isang kisap mata. Si Chinyu ay walang senyales ng pagtigil sa kanyang pagsipsip ng dark energy. Pagkatapos ng lahat, ang bilis ng dark energy ay hindi kasing bilis ng dugo ng dragon. Batay sa hula ni Chinyu, malamang na tumagal ito ng kalahating buwan. Sa loob ng 8 araw na ito, ang ikatlong prinsesa ay pumupunta sa Shuang Island upang bisitahin ang Chinyu paminsan-minsan. Wala siyang magawa sa tuwing nakikita niya si Chinyu na nakapikit. Palihim lang siyang nakamasid sa gilid. Napakaganda. Sabi ng pangatlong prinsesa na may infatuation sa mukha. Third princess, kailangan ba natin siyang gisingin? Tanong ng isang tao sa tabi niya. Umiling ang ikatlong prinsesa at sinabing, hindi. Hintayin natin siya. Marami tayong oras. Pagkatapos ay tumingin ang pangatlong prinsesa sa katabi niya at sinabing, kayong mga lalaki, selyuhan ang isla ng Shuang. Huwag siyang umalis. Gusto ko siyang gawing laruan ko. Oo. Maraming semi-saints ang hindi nang ahas na magsalita ng marami. Agad nilang isinaaktibo ang kanilang mga lihim na pamamaraan at tinatakan ang buong isla ng Shuang. Si Chinyu, sa closed-door cultivation, ay ganap na hindi alam ito. Matako niyang hinigop ang dark energy. Bagaman siya ay napakabilis, ang kanyang katawan ay parang isang napakalalim na hukay na hindi mapigilan ang pagsipsip. Sa isang kisap mata, kalahating buwan ang lumipas. Gayunpaman, ang paglilinang ng Chinyu ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng paghinto. Malinaw, labis na pinahahalagahan ni Chinyu ang kanyang sarili. Hindi sapat ang kalahating buwan. Gayunpaman, dahil nandito na siya, walang ibang pagpipilian si Chinyu kundi ang patuloy na magpabilis. Wala nang maraming oras si Chinyu. Ang kanyang hitsura ay maaaring tumagal lamang ng higit sa 10 araw. Nangangahulugan ito na ilantad niya ang kanyang pagkakakilanlan kung hindi siya makalusot sa loob ng 10 araw. Sa panahong iyon, hindi lang niya sasaktan ang pangatlong prinsesa, kundi sasaktan din niya ang pamilya yan. Hindi naramdaman ni Chinyu ang paglipas ng oras sa kanyang closed-door cultivation. Bagamat medyo nababalisa siya, hindi niya alam kung ilang oras na ang lumipas. Hindi nagtagal, huling araw na ng isang buwang deadline. Nang gabing iyon, sa wakas ay naramdaman ni Chinyu ang mga palatandaan ng isang tagumpay, ngunit sa parehong oras, natapos na ang oras. 1952 I don't give a damn. Pinuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata. Ramdam niya na malapit na siyang makalusot kaya agad siyang tumayo. Lumapit siya sa gilid ng isang cultivator at nag-aalalang sinabi, gaano na katagal mula noong dumating ako sa Shuang Island. Gayunpaman, ang cultivator ay tumingin kay Chinyu na may kainahinala at bamulong, sino ka, at bakit hindi pa kita nakita? Sa sandaling sinabi niya iyon, tumibok ang puso ni Chinyu. Di man. May nangyari. Hinawakan niya ang mukha niya, at gaya ng inaasahan, nagbago ang mukha niya. Hindi, kailangan kong umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon, naisip ni Chinyu. Hindi na siya nag-isip pa at mabilis na tumakbo patungo sa hangganan ng Shuang Island. Gayunpaman, pagdating niya sa pasukan ng Shuang Island, nalaman niyang nakasealed na ang paligid. Ang mga sinag ng liwanag ay lumipad sa paligid na pumapalibot sa buong Zaihunag Island.
Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Chinyu, at kinuyam niya ang kanyang kamao at sumuntok sa liwanag. Boom! Habang nadudurog ang kanyang kamao, ang harang ng buong isla ng Shuang ay bahagyang nanginig, ngunit walang bakas ng pagkabasag. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang pinagsamang pagsisikap ng ilang semi-saints na nag-set up ng lihim na pamamaraan na ito. Hindi ito isang bagay na masisira ni Chinyu. Di man. Ang ekspresyon ni Chinyu ay sobrang hindi magandang tingnan, dahil hindi niya inaasahan na lilipas ang oras ng ganoon kabilis. Nabigong masira ng suntok ni Chinyu ang harang, ngunit na-alerto nito ang ikatlong prinsesa. Nanguna sa karamihan, ang ikatlong prinsesa ay sumugod patungo sa Shuang Island. Nang maramdaman ang panloob na chi ng ikatlong prinsesa, natarante si Chinyu. Wala na siyang paraan at nakaya lang niyang tumalikod sa ikatlong prinsesa. Hindi nagtagal ay dumating ang ikatlong prinsesa at ilang semi-saints sa likod ni Chinyu. Kuya, saan ka pupunta? Tanong ng pangatlong prinsesa. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at sinabing, aalis ako sa Shuang Island. May mga gagawin ako. Babalik ako para hanapin ka kapag tapos na ako. Ads by Pop Future. Gayunpaman, sa isang walang kabuluhang tingin, ang ikatlong prinsesa ay nagsabi ng nakangiti, kapatid, huwag kang umalis at manatili sa aking palasyo. Hindi, sinabi ko na kailangan kong umalis. Sabihin sa kanila na alisin ang pamamaraan. Nag-aalalang sabi ni Chinyu. Ang ikatlong prinsesa ay patuloy na umiling at sinabing, hindi kita papakawalan. Hindi ka maaaring umalis ngayon at sa hinaharap. Kailangan mo akong samahan dito magpakailanman. Tinabi ko ng hindi. Sabik na sabik si Chinyu kaya pawis na pawis siya. Kung malalaman niya ito ay magiging mahirap. Hindi ba magandang manatili dito? May pagkain at inumin, at aalagaan ka. Maaari pa akong magpadala sa iyo ng mga divine pills upang makatulong sa iyong paglilinang. Papalapit ng papalapit ang ikatlong prinsesa. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at sinabi kong hindi. Kailangan kong umalis. Ang ikatlong prinsesa ay bumantong hininga at sinabi, kayong mga lalaki ay talagang hindi mapagkakatiwalaan. Kung gayon, maaari ko lamang kayong pilitin na manatili. Pagkatapos ay naglakad ang ikatlong prinsesa patungo kay Chinyu. Nang walang pag-iisip pa, mabilis na tinakpan ni Chinyu ang kanyang mukha. Ang kanyang aksyon ay agad na ikinagalit ng ikatlong prinsesa. Sinabi niya nang may labis na pagkadismaya, bakit hindi ka tumitingin sa akin? Ako. Hindi maganda ang mukha ko. Casual na gumawa ng dahilan si Chinyu. Kuya, tanggalin mo ang kamay mo. Bagamat kalmado ang tunog ng ikatlong prinsesa, may bahid ng pagbabanta. Mabilis ding naglakad ang semi-saints, handang umatake anumang oras. Si Chinyu ay labis na nababalisa. Nasa dead end na siya at wala nang mapagtatagwan. Kalimutan mo na yon. Sa tingin ko hindi ako ganoong hitsura. Baka maakit ko ang ikatlong prinsesa, naisip ni Chinyu sa sarili. Pagkatapos ay kinagat ni Chinyu ang bala at tinanggal ang kanyang kamay, inihayag ang kanyang tunay na hitsura. Gumawa pa siya ng ekspresyon na sa tingin niya ay medyo gwapo siya. Tuldok. Nang makita ang mukha ni Chinyu, ang ikatlong prinsesa ay natigilan sa una, at pagkatapos ay may bakas ng galit ang lumitaw sa kanyang mukha. Sino ka, at bakit ka nandito? Malamig na sabi ng pangatlong prinsesa. Ikatlong prinsesa, ako ang iyong kapatid, nakangiting sabi ni Chinyu. F.X. King kuya. Your F.X. King courting death. Pilit na galit ang ikatlong prinsesa, at isang nakakatakot na internal chi ang lumabas sa kanyang katawan. Kasabay nito, mabilis na sumulong ang semi-saints at idiniin si Chinyu pababa. Sa ganyang tingin, tinawag mo ang sarili mong kuya. UFX King brother. Nagmura ang ikatlong prinsesa at patuloy na sinasampal ang mukha ni Chinyu. Sa ilalim ng pagpigil ng ilang semi-saints, hindi makalaban si Chinyu. Hinayaan na lang niyang sampelan ng ikatlong prinsesa ang mukha nito. Hindi man malakas ang ikatlong prinsesa, hindi rin siya mahina. Hindi nagtagal pagkatapos ng ilang sampal, dumaloy ang dugo mula sa sulok ng bibig ni Chinyu. Di man it, hindi ako pangit. Nagmura si Chinyu sa kanyang puso. Hindi man siya kagwapuhan, at least ang sarap tingnan.
Paano niya nagawang magalit ang ikatlong prinsesa? Sabihin mo sa akin. Sino ka, at bakit ka pumunta sa Shuang Island? Malamig na sabi ng ikatlong prinsesa matapos ilabas ang galit. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig ngunit hindi alam kung paano sasagot. Ikatlong prinsesa, mas mabuting iulat ang bagay na ito sa banal na Panginoon, sabi ng isang semi-saint sa panig ng ikatlong prinsesa. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Chinyu, at mabilis niyang sinabi, hindi pagkakaunawaan, lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Aalis na ako. Malamig na sinabi ng ikatlong prinsesa, masyadong madali para sa kanya kung gayon. Ipapanatili ko siya sa isla ng Zaihunag at gagawin siyang alipin. Ikatlong prinsesa, ang lalaking ito ay nagbago ng kanyang hitsura at pumasok sa isla ng Shuang. Natatakot ako na mayroon siyang masamang intensyon. Kung siya ay especially iyan na ipinadala ng ilang mga aristokratikong pamilya, ito ay magiging magulo. Mas mabuting ibigay siya sa Holy Lord, patuloy na sinasabi ng semi-saint. Tuldok, ang mukha ni Chinyu ay sobrang pangit. Nag-isip siya ng mabuti ngunit wala siyang mahanap na paraan para makawala sa sitwasyong ito. Okay, sabi ng pangatlong prinsesa pagkatapos manatiling tahimik ng ilang sandali. Pero may kondisyon. Pagkatapos ng investigasyon mo, ibalik mo agad siya sa akin. Ikatlong prinsesa, huwag kang mag-alala, mabilis na sabi ng semi-saint. Ipaubaya mo siya sa akin. Sa sandaling ito, isang boses ang narinig. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Tio Yan. May ngiti sa kanyang mukha, hakbang-hakbang na naglakad si Uncle Yan papunta kay Chinyu. Ikaw na naman. Ang ikatlong prinsesa ay mukhang labis na hindi nasisiyahan. Bahagyang yumuko si Uncle Yan at sinabing, Third Princess. Kilala ko ang lalaking ito. Ako ang nagpadala sa kanya sa Shuang Island. Hindi siya kontrabida, kundi isang matandang kaibigan ko. Wala akong pakialam doon, malamig na ngumuso ang ikatlong prinsesa at sinabi. Nagpalit siya ng tingin para dayin ako. Hinding-hindi ko siya bibitawan. Bahagyang kumunot ang mga kilay ni Uncle Yan, ngunit agad itong ngumiti at sinabing, Third Princess, please let him go for the sake of me. For the sake of you. My A*S. I said no means no. He must stay? I won't give a damn about anyone. Sigaw ng ikatlong prinsesa. Dahil doon, humakbang pasulong ang mga semi-saint sa kanyang tabi at hinaranggan si Uncle Yan. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Uncle Yan. Alam na alam niya ang ugali ng ikatlong prinsesa. Kung hindi niya siya pakakawalan, walang magagawa. Tuldok, ikatlong prinsesa, paano ito? Hahanapin kita ng isa pang gwapong lalaki at ipapadala siya sa isla ng Shuang. Ano sa palagay mo? Pansamantalang tanong ni Uncle Yan. 1953 si Shifeng, darating ako. Nang makitang masinop at seryoso si Tio Yan, biglang nagkaroon ng masamang pakiramdam si Chinyu. Hindi magandang balita ang itago sa isla ng Shuang ng ikatlong prinsesa o ang malantad sa pamilya Yan. Ang pangatlong prinsesa ay tumingin kay Uncle Yan at hindi napigil ang mapangiti. You wish. Maliban kung dadalhin mo si Yaoshi sa akin, hindi na ako papayag sa iba. Natahimik si Tito Yan. For a moment, parang hindi niya alam ang gagawin. Ang babaeng nasa harapan niya ay ang pangatlong prinsesa, kung tutuusin. Gaano man kalakas si Uncle Yan, hindi siya maglalakas loob na gumawa ng anuman sa kanya. Third Princess, wala na ba talagang puwang para sa negosasyon? Tanong ni Uncle Yan sa malalim na boses. Hindi, talagang hindi. Malamig na ngumuso ang ikatlong prinsesa at sinabing. Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, isa pang tao ang lumitaw sa Shuan Island. Ang taong ito ay walang iba kundi si Yan Ruozo. Ang hitsura ni Yan Ruozo ay agad na naging sanhi ng pagbabago ng mga ekspresyon ng lahat sa Shuang Island. Maging si Tito Yan ay sumimangot din. Kung medyo natatakot sila kay Uncle Yan, hindi sila mangangahas na maging mapangahas sa harap ni Yan Ruozo. Anong ginagawa mo dito? Malungkot na sabi ng ikatlong prinsesa. Hindi nagalit si Yan Ruozo. Ngumiti siya at sinabing, Third Princess, kailangan kong isama ang taong ito. May silbi siya sa akin. Paano? Ito.
Hindi mo ba gustong makita si Yaoshi? Pwede kitang isama para makita siya. Paano iyon? Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ng ikatlong prinsesa, ngunit hindi nagtagal ay natauhan siya. Ang pangatlong prinsesa ay masama lamang, ngunit hindi siya tanga. Kaya naman, ang pangatlong prinsesa ay ngumuso at nagsabi, maaari mo siyang kunin, ngunit kailangan mo munang dalhin sa akin si Yaoshi. Kung hindi, walang puwang para sa negosasyon. Sinabi ko na ang taong ito ay napakahalaga sa akin. Dapat ko siyang ilayo, nakasimangot si Yanruozo at sinabi. Anong kinalaman ko kung mahalaga siya sa'yo? Tila walang pakialam ang ikatlong prinsesa. Sa wakas, nawalan ng pasensya si Yanruozo. Tumingin siya kay Uncle Yan at malamig na sinabi, ilalayo mo siya sa isla ng Shuang. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na pigilan ka. Ads by Pop Future. Nang marinig ang mga salita ni Yanruozo, hindi mapigilan ni Uncle Yan na sumimangot. Ibinuko niya ang kanyang bibig at may gustong sabihin ngunit napatigil siya ng tingin ni Yanruozo. Walang choice si Tio Yan kundi sundin ang utos. Sa utos ni Yanruozo, natural na walang dapat ipag-alala si Uncle Yan. Oo, dadalhin ko siya ngayon, agad siyang tumango at sinabi. Huwag kang maglakas loob. Ang pangatlong prinsesa ay agad na nagalit at napag-alitan. Anong ginagawa niyo? Tigilan niyo siya. Nagkatinginan ang lahat. Kung hindi dumating si Yanruozo, maglalakas loob silang hamanin si Tio Yan. Hindi niya sila kapareha, pero at least, para magpakita ng magandang palabas. Pero ngayong nandito na si Yanruozo, sinong maglalakas loob na kumilos? Sabi ko sa'yo pigilan mo siya. Narinig mo ba ako? Galit na galit ang pangatlong prinsesa. Ikatlong prinsesa, mangyaring huwag mo silang pahirapan. Sa kakayahan nila, natatakot ako na hindi nila ako mapipigilan. Gumisi si Uncle Yan. At sinabi. Iyon, tumalikod si Uncle Yan at umalis kasama si Chinyu. Wala siyang magawa kay Uncle Yan. Isama si Chinyu, iniwan ni Uncle Yan ang pamilya Yan at dumiretso sa teleportation station na napakalamig ng dating nila. Tumingin siya kay Chinyu sa harap niya at malamig na sinabi, alam mo ba kung gaano kalaki ang problemang ginawa mo para kay Miss Yan? Hindi rin komportable si Chinyu. Ngumiti siya ng mapait at sinabing, hindi ko inaasahan na magtatagal ito ng ganito katagal. Magkakaroon ba ng problema si Ruozo? Ano sa tingin mo? Nagalit si Tio Yan, pagkatapos ay malamig na sinabi, sinasabi ko sa iyo, ito na ang huling pagkakataon. Kung sakaling mangyari ito, papatayin kita. Kahit na ako ay parusahan. Pilasan mo at mawala ka. Napabuntong hininga si Chinyu. Kahit sobrang nag-aalala siya ay wala siyang magawa. Pagkatapos paalisin si Chinyu, bumalik si Uncle Yan sa Shuang Island. Siyempre, gaano man katapang ang ikatlong prinsesa, hindi siya mangangahas na gumawa ng anuman kay Yanruozo. Kaya naman, hindi masyadong nag-alala si Tio Yan. Natatakot lang siya na tanungin siya ng pamilya Yan. Sa kabilang dulo, bumalik si Chinyu mula sa istasyon ng teleportasyon patungo sa paligid ng Sky City. Hindi siya nagmamadaling hanapin si Shifeng. Sa halip, nakakita siya ng isang nakatagong lugar at nagpalipas ng 3 araw doon bago siya matagumpay na pumasok sa gitnang yugto ng Reversion Void. Pagkatapos niyang pumasok sa gitnang yugto ng Reversion Void, ang kapangyarihan ni Chinyu ay tumaas. Ang mga anak ng lahat ng dakilang aristokratikong pamilya ay nasa gitnang yugto lamang ng Reversion Void. Maliban kay si Shio at ilang iba pa, si Chinyu ay hindi natatakot sa sinuman. Nararamdaman ang malawak na kapangyarihan sa kanyang katawan, mayroon siyang pananabik sa kanyang puso. Kahit na wala akong maraming mga diskarte, isang piraso pa rin para sa akin ang pakikitungo kay si Shifeng, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Noong una ay gusto niyang maunawaan ang pamamaraan bago labanan si Shifeng. Sa kasamaang palad, nabigo ang wishful thinking ni Chinyu. Ang pamilya si ay nagsagawa ng masusing paghahanap sa lugar sa paligid ng Sky City. Sa tulong ng lihim na kayamanan at malakas na divine sense, si Chinyu ay walang mapagtataguan. Habang nakaupo si Chinyu na naka-crossleg, maraming internal chi ang pumaligid sa kanya.
Maya-maya, nang inig ang kawalan sa harap niya, at lumabas ang ilang tao na nakasuot ng damit ng pamilya si Chin Yu. Ang pinuno ay isang medyo matipunong tao. Kung tutuusin sa kanyang pananamit, hindi dapat mababa ang kanyang katayuan sa pamilyang si. Tumayo si Chin Yu at sinabi, tama. Nasaan si Shifeng? Matagal ko na siyang hinihintay dito. Bakit hindi siya lumabas? Tandang pananong. Natatakot ba siya sa akin? Nang marinig ito ng lahat, saglit silang natigilan, at may bakas ng galit sa kanilang mga mukha. Ang Chinyu na ito ay talagang inikat ang mga talahanayan. Ikaw, matalas ang dila na Beastard. Nagtatago ka sa isang liblib na lugar, at naglakas loob kang sabihin na natatakot si Young Master Feng. Malamig na sabi ng lalaking nangunguna. Tumawa si Chinyu at sinabing, Bullshit. Nabanggit lang niya sa labas ng Sky City, at hindi niya sinabing hindi ako makakapunta rito. Bakit ba ang dami mong palabas? Kung gusto kong tumakbo, ano pa ang ginagawa ko dito? Napuno ba ng kalokohan ang utak mo? Nililigawan mo si kamatayan. Nang marinig ito ng matipunong lalaki, nagalit siya at agad na ikinuyom ang kanyang kamao. Hindi umiwas si Chin Yu bagkus ay ngumisi at sinabing, ano? Natatakot ka na hindi ako matalo ni si Shifeng, kaya gusto mo muna akong atakihin. Ikaw. Ang matipunong lalaki ay nanginginig sa galit, ngunit wala siyang magawa kay Chin Yu. Bumalik ka sa Sky City kasama ko ngayon. Sabi niya, sabay turo kay Chin Yu. Bumalik ka sa mga A** mo. Hindi mo ba alam na hindi ka makakalaban sa Sky City? Hihintayin ko siya sa city walls ng Sky City. Malamig na bumantong hininga si Chin Yu. Tuldok. Pagkasabi nito, tumayo si Chin Yu at umalis. Hindi mabilis ang takbo niya. Hindi nagtagal ay naabutan siya ng mga miyembro ng pamilyang si. Pabulaykin ng isang tao para ipaalam kay Young Master Feng, sabi ng matipunong lalaki. Papayo ko sa iyo na huwag. Kung magpapadala ka ng isang tao pabalik sa Sky City, natatakot ako na hindi ako mapipigilan ng iba. Kung tumakas ako, saan mo? Ako hahanapin. Sarkastikong sabi ni Chin Yu. Medyo naging pangit ang mukha ng matipunong lalaki. Alam niyang hindi mahina si Chin Yu, ngunit walang nakatitiyak sa kanyang kakayahan. 1,954 na distraught si Shifeng. Wala silang magagawa, kaya ang ilan sa kanila ay nakasunod lamang sa kanya. Kung sinamantala ni Chin Yu ang pagkakataong makatakas, mas makakasama ito kaysa makabubuti sa kanila. Habang nasa daan, inilagay ni Chin Yu ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at huminog ng kaunting himig na parang namamasyal sa looban. Hindi niya ito sineseryoso kahit kaunti. Ang pagiging napaka-relax at kalmado ay nagpalungkot sa ilan sa kanila. Malapit ka nang mamatay, ngunit napaka-relax mo pa rin. Gusto kong makita kung gaano kakatagal, ang ilan sa kanila ay nanunuya at sinabi. Natawa si Chin Yu at sinabing, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Mas mabuting isipin mo kung paano ibabalik ni si Shifeng ang kanyang reputasyon pagkatapos niyang mawala. Matatalo si Young Master Feng. Si Young Master Feng ay, sige, huwag na kayong magmayabang, mabilis na pinutol ni Chin Yu ang mga ito. Bagamat galit ang mga taong ito, wala silang magagawa kay Chin Yu. Hindi nagtagal, dumating ang grupo sa paanan ng Sky City. Puminto si Chin Yu sa paanan ng City Tower. Let's go. Bakit ka nakatayo dito? Nagalit ang matipunong lalaki. Tinulyapan siya ni Chin Yu at sinabing, may mali ba sa utak mo? Hindi naging madali para sa iyo na hanapin ako sa labas ng Sky City, at ngayon gusto mo akong bumalik. Kung babalik ako at hindi lalabas, hindi ba kayo mawawalan? Ang matipunong lalaki ay natigilan saglit at tila naisip na may katuturan ang sinabi ni Chin Yu. Kung gayon, binabalaan kita. Mas mabuting huwag kang umalis. Hahanapin ko ngayon si Young Master Feng, tinuro ng matipunong lalaki si Chin Yu. At sinabi, ako na ang bahala, winagayway ni Chin Yu ang kanyang kamay at sinabi. Hindi mo kailangang pahirapan ang iyong sarili. Hayaan mo akong gawin ito. Pagkatapos sabihin iyon, inilabas ni Chin Yu ang lalaking may loudspeaker ng bigot. Hinawakan niya ang loudspeaker sa kanyang kamay, tumahimik, at sumigaw patungo sa Sky City, si Shifeng.
Matagal na kitang hinihintay sa labas ng Sky City. Bakit hindi ka naglakas loob na magpakita? Natatakot ka ba sa akin, Chinyu? Ang sigaw na ito ay agad na bumulaga sa buong Sky City. Nag-iba ang ekspresyon ng lahat nang tumayo sila at tumingin sa malayo. Narinig niyo ba yon? May narinig ka ba kanina? Oo, narinig ko. Parang si Chinyu. Parang gumagawa siya ng eksena sa labas ng Sky City. Ano? Nasa labas siya ng Sky City. Hindi ba sabi nila nagtago si Chinyu sa Sky City at hindi nang ahas na umalis? Sa sandaling ito, si Chinyu, sa ilalim ng pader ng lungsod, ay patuloy na sumigaw, si Shifeng. Hanggang kailan ka magtatago? Ano ang silbi ng pagtatago sa Sky City araw-araw? Kung natatakot ka, sabihin mo ito ng diretso. Nang marinig ito, nagkaroon agad ng kaguluhan sa Sky City. Ano? Si Shifeng talaga ang hindi nang ahas na umalis sa Sky City. Hindi ba sinabi ni si Shifeng na si Chinyu ay hindi naglakas loob na magpakita? Lahat ba tayo ay niloloko niya? Totoo man o hindi, malalaman natin kapag tumingin tayo sa labas ng lungsod. Ang grupo ng mga tao ay nagmamadaling lumabas ng lungsod. Maging ang prinsipe ng dakilang Zia ay nagulat sa boses ni Chinyu. Kamahalan, dapat ba tayong pumunta at tingnan? Sabi ng isang katulong sa tabi niya. Ubo. Ubo. Mahina ang pag-ubo ng prinsipe at pagkatapos ay sinabi, tulungan mo ako para tingnan. Nang si Shifeng, nakaupo sa tea house at naiintindihan ang daw, ay narinig ang hiyawan ni Chinyu, ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang pangit. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang lahat ay tila nakaturo sa kanya. Agad nitong pinainit si Shifeng sa galit. Inihayag niya sa Sky City na si Chinyu ay hindi nang ahas na magpakita. Sa huli, siya pala ang natakot. Itong bangkos ng basura. Kinagat ni si Shifeng ang kanyang mga ngipin. Sa napakaraming tao na nagbabantay sa kanya, makakatakas pa rin siya. Sa kabutihang palad, hindi pa umaalis si Chinyu, o hindi bababa sa hindi siya nakatakas. Malamig na inilibot ni si Shifeng ang kanyang mga mata sa paligid bago bumangon at mabilis na nagmamadaling lumabas ng lungsod. Sa labas ng pader ng lungsod, patuloy na sumisigaw si Chinyu sa loudspeaker. Ang kanyang boses ay hindi lamang kumalat sa buong Sky City kundi maging sa mga kalapit na lungsod. Agad, maraming tao ang sumugod sa paligid. Nanatili silang napakalayo, palihim na nagmamasid. Shut the F-sick up! Taway ng matipunong lalaki. Gayunpaman, hindi siya pinakinggan ni Chinyu. Hindi lang niya sinadyang tumigil, lalo pa siyang sumigaw. Nang malapit ng agawin ng matipunong lalaki ang loudspeaker, sa wakas ay lumitaw si Shifeng sa tarangkahan ng lungsod. Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Chinyu, at kitang-kita ang lamig at galit sa kanyang mukha. Nang makita ang figure ni si Shifeng, ngumisi si Chinyu. Itinabi niya ang loudspeaker at nakangiting sinabi, si Shifeng, sa wakas ay naglakas loob ka nang lumabas ngayon. Alam mo ba kung gaano? Ako katagal naghintay sa iyo. Mahigit 1 buwan na. Akala ko hindi ka nang ahas na lumabas. Kinagat ni si Shifeng ang kanyang mga ngipin at sinabing, huwag magsalita ng walang kaparerekon. Ikaw ang nagtatago. I hide your A**s. Diba nagkasundo tayo sa 3 araw? Bakit nasa Sky City ka pa rin after 3 days, and I'm outside the city? Nakangiting sabi ni Chinyu. Alam ni si Shifeng na hindi siya mananalo laban kay Chinyu sa isang argumento, kaya tumigil siya sa pakikipagtalo sa kanya. Malamig na sabi niya, enough with the nonsense. Matagal na kitang hinihintay. Oo, matagal na talaga kitang hinihintay. Napabuntong hininga si Chinyu. Matapos tanggalin ang loudspeaker, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at sinabing, kahit na ang labanang ito ay naantala ng mahabang panahon dahil sa iyo, young Master Feng, buti na lang at hindi namin binaygo ang lahat. Nakalabas ka na rin sa wakas. Hindi naman. Masyadong nakakahiya, di ba? Tumahimik ka. Galit na galit si Shifeng, at isang napakalakas na layunin ng pagpatay ang lumabas sa kanyang katawan. Nang makitang galit si Shifeng, ngumisi si Chinyu at sinabing, Sok. Sok. Tama ako. Galit ka dahil sa kahihiyan, hindi ba?
Huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Kumilos ka lang. Alam ni si Shifeng na habang nagsasalita siya, mas lalong hindi niya nalilinis ang kanyang pangalan. Kaya agad siyang humakbang pasulong. Hold on. Sa sandaling ito, nagmamadaling lumapit si Chinyu upang pigilan siya. Tuldok, natatakot ka ba? Malamig na tanong ni si Shifeng, kung natatakot ka, lumuhad ka sa lupa at sambahin ako ng 3 beses. Baka, pag-isipan kong iligtas ka. Hindi. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang mga kamay, nakakapagod makipaglaban ng ganito. Maglagay man lang tayo ng ilang pusta sa mesa, tama ba? Mga pusta. Anong stakes? Bahagyang kumunot ang mga kilay ni si Shifeng. Chiang Mang. Gumisi si Chinyu at sinabing, nasa kamay mo siya, hindi ba? Walang itinago si Shifeng at ninisyo niya, tama. Nasa Skywater Prison siya ngayon. Paano na? Sige. Malamig ang boses ni Chinyu. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy, kung manalo ako, hilingin sa iyong banal na Panginoon na palayain si Chiang Mang. Hahaha. Agad na tumawa si Shifeng. Malamang namatay na si Chiang Mang. Hayaan mo siya. Nananaginip ka ba? At saka, sa tingin mo may pagkakataon ka bang talunin? Ako. Sumigaw si Shifeng. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan, sabi ni Chinyu na may malamig na mukha, gusto ko lang malaman kung sumasang-ayon ka o hindi. Inilagay ni si Shifeng ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at nakangiting sinabi, mapapangako ko sa iyo, ngunit hindi ka talaga mananalo. Subukan natin kung gayon. Ang boses ni Chinyu ay naging mas malamig, at ang kanyang ekspresyon ay naging mas seryoso. Paano kung matalo ka? Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Shifeng. Kung sakaling matalo ako, natatakot ako na hindi ako makakatakas sa kamatayan, malamig na sabi ni Chinyu, bakit ka nagsasalita ng walang kaparerekon? 1955 The Duel of Secret Technique. Pinaikit ni si Shifeng ang kanyang mga mata at ninisyan, so alam mo talaga na mamamatay ka na. Bakit ka pa naglakas loob na pumunta noon? Lumingalinga si Chinyu sa paligid, pagkatapos ay nakangiting sinabi, kung matatalo ka, hindi ka rin ba mamamatay? Mawawala ba ako? Sa isang dagandong, isang napakapangangilabot at malakas na puwersa ang agad na sumabog mula sa kanyang katawan. Ang puwersang ito ay bumuo ng isang hindi kapani-pani walang nakakatakot na bagyo na tumakas sa lahat ng direksyon kasama si Shifeng sa gitna. Para itong isang bagyo sa pinangyarihan at idinawit ang lahat. Ang nakakatakot na pressure ay nagpanginag sa puso ng lahat. Ito ba ang lakas ni si Shifeng? Talagang nakakatakot. Ulalas ng isang tao. Tulad ng inaasahan sa tagapagmana ng pamilyang Si. Maging ang mga eksperto ng lumang henerasyon ay kailangang mag-ingat sa kanyang panloob na chi. Sa pader ng lungsod, nagulat din ang prinsipe ng dakilang Zia. Ang mga tao sa paligid ay tumayo sa harap ng prinsipe upang protektahan siya. Natatakot sila na madawit siya dahil mahina siya. Tulad ng inaasahan, may kaunting kakayahan si Shifeng, sigaw ng prinsipe ng dakilang Zia sa pagkabigla. May tumabi sa kanya na tumango at sinabing, tama. Bagamat hindi siya kasing galing ng sisiyo ng pamilyang Si. Itinuturing pa rin siyang top-notch. Tingnan mo si Chinyu. Hindi talaga siya apektado. Sa sandaling ito, may napansin ang isang tao. Si Chinyu ay napakalapit kay si Shifeng, ngunit hindi siya nabigla sa banggaan ng mga puwersa. Nakatayo siya roon ng hindi gumagalaw na parang puno ng pino at mukhang kalmado. Malamig na tiningnan ni si Shifeng si Chinyu at sinabing, Chinyu, babayaran mo ang ginawa mo. Pagkasabi nito, bigla niyang itinaas ang kanyang mga kamay, at lumitaw sa kanyang mga palad ang isang bilog na nagyayelong halo. Ang halo ay lumipad sa kanyang palad, na naglalaman ng isang lubhang mapanirang kapangyarihan. Pumunta ka at mamatay. Matapos sumigaw si Shifeng, walang awa na sinampal ng kanyang palad si Chinyu. Boom! Ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Chinyu ay biglang sumabog, at ang usok at alikabok ay hamarang sa kanyang paningin, na naging dahilan upang hindi makakita ang lahat. Napaatras lahat ang mga tao sa paligid. Sa resulta ng panloob na chi na ito, ang kanilang mga mukha ay naging mapula. Nakakatakot si Shifeng. Natatakot akong patay na si Chinyu sa welga na ito.
Hindi, ang panloob na chi ni Chinyu ay nasa paligid pa rin. Nagkalat ang usok at alikabok, na inihayag ang mukha ni Chinyu. Nakatayo siya roon ng walang kahit katiting na alikabok at mukhang hindi makamundo. Ang welga na ito ay hindi siya nasaktan ni Katiting. Tumingin si Chinyu kay si Shifeng malapit sa kanya at malamig na sinabi, hindi mo kailangang gumamit ng ganoong kaunting trick para mapahiya ang iyong sarili. Ipakita sa akin ang iyong tunay na kakayahan. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni si Shifeng. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at sinabing, syempre, alam kong hindi ka masasaktan ng diskarteng ito. Appetizer lang ito. Chinyu, hayaan mo akong makita sa sarili ko kung ano ang kaya mo. Sige. Hindi nag-aksaya ng oras si Chinyu. Ang panloob na chi sa kanyang katawan ay mabilis na tumaas sa sandaling ito. Isang nakakasilaw na gintong liwanag ang lumabas sa kanyang katawan, na bumubuo ng kalahating bilog sa paligid niya. Ang kalahating bilog ay lumipad sa malayo, na sumasakop sa kalangitan. Ang malakas na internal chi ay muling nagulat sa lahat. Ang panloob na chi ni Chinyu ay hindi mas mababa kaysa kay si Shifeng kahit kaunti. Sa sandaling ito, kahit si Shifeng ay sumimangot. Ang batang ito ay pumasok sa gitnang yugto ng reversion void. Hindi nakakagulat, sabi ni si Shifeng sa sarili sa mahinang boses. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala. Bagamat magulo ang katawan ni Chinyu, hindi rin siya mahina. Bilang tagapagmana ng pamilyang Si, paano may kukumpara sa kanya ang isang buhong cultivator? Nagtataka ako kung gaano ka kaya. Lumabas ka pa lang sa middle stage ng reversion void. Sarkastikong sabi ni si Shifeng. Si Shifeng, may nakalimutan ka ba? Nagtaas ng kilay si Chinyu. Nang marinig ito ni si Shifeng, isang bakas ng pagkalito ang lumitaw sa kanyang mukha. Huwag mong kalimutan na kahit si Shio ay natalo sa akin sa parehong cultivation realm. Paano ka? Gumisi si Chinyu at sinabi. Sa sandaling sinabi ito ni Chinyu, ang ekspresyon ni si Shifeng ay nagbago ng husto. Tama iyon. Si Shio at si Shio ang dalawang bayani ng pamilyang Si. Kung natalo si Shio kay Chinyu sa ilalim ng parehong cultivation realm, paano lalabanan ni si Shifeng si Chinyu? Di man. Sinusubukan ng brat na ito na guluhin ang daw isip niyang Master Feng. Sa sandaling ito, may napansin na kakaiba. Ang pagkawala ng kumpiyansa na manalo sa isang mahusay na labanan ay isang hindi kapani-pani walang nakakatakot na bagay. Yang Master Feng, huwag makinig sa kalokohan ng brat na ito. Pinigilan ni Yang Master Yu ang kanyang cultivation realm at hindi niya maipakita ang kanyang normal na lakas. Kulat na sigaw ng mga miyembro ng pamilyang Si. Nang marinig ito, medyo lumuwag ang tense na ekspresyon ni si Shifeng. Siya ay parang naalala, at ang kanyang ekspresyon ay naging mapayapa. Karapat-dapat ka bang ikumpara kay Kuya Yu? Nabawi ni si Shifeng ang kanyang espiritu, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng mapagmataas na ekspresyon. Sumenya si Chinyu kay Chu Shifeng, sinabing, kung gayon, hindi mo na kailangan pang dumaan sa abala ng pabalik-balik. Tapusin natin ang labanan ng mabilis at huwag mag-aksaya ng oras. Iyan ang iniisip ko. Gumisi si Shifeng at sinabi. Pagkatapos sabihin iyon, si Shifeng ang nanguna upang gumawa ng hakbang. Inabot niya ang kamay niya at itinutok iyon sa langit. Ang buong palad niya ay kumikislap sa liwanag na parang naaninag. Ito ay hindi kapani-pani walang nakakatakot. Big Dipper Slash. Si Shifeng ay umungal, at ang kanyang tinig ay yumanig sa kalangitan habang pinuputol niya ang kanyang palad. Pagtingin sa malayo, ang kawalan ay nanginig, at isang parang talam na ningning ang kumislap. Naglalaman ito ng nakakatakot na aura na parang gusto nitong putulin ang lahat ng bagay sa mundo. Tinagtagal, may nakakilala sa teknik. Ang una ay ang prinsipe ng dakilang Zia. Ang Big Dipper Slash ay tila pinutol ang lahat, at ang malakas na aura nito ay hindi kapani-pani walang nakakatakot. Ang matalim na talim ay mukhang napakatalim mula sa malayo, ngunit makapal sa mas malapitan. Ang kapangyarihang nag-iisang ibinubugan nito ay sapat na upang basagin ang kawalan at yumanig sa mga bundok at ilog. Ito ay talagang isang sikretong pamamaraan ng Immortal Emperor.
Mukhang gustong gamitin ito ni si Shifeng para itaguyod ang pangalan ng pamilyang Si. Ang lihim na pamamaraan ng Immortal Emperor ay maaaring magbalangkas sa dakilang daw ng langit at lupa. Maaari nitong basagin ang mga bundok at ilog. Gaano man kalakas ang magulong katawan, hindi nito kayang labanan ito. Ang mga mata ng lahat ay lumingon kay Chinyu, iniisip kung paano niya ito haharapin. Ang Big Dipper Slash ay tila pinutol ang lahat, at ang malakas na aura nito ay lubhang nakakatakot. Ang matalim na talim ay mukhang napakatalas mula sa malayo ngunit napakakapal sa malapit na distansya. Ang kapangyarihan lamang na ibinubugin nito ay sapat na upang basagin ang kawalan. At yumanig sa mga bundok at ilog. Nagulat din si Chinyu. Ito ang lihim na pamamaraan ng Immortal Emperor. Lahat ay matatakot dito. Buzz! Sa sandaling iyon, kumilos si Chinyu. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, at maraming Great Dao outline ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga braso. Ang paggalaw ng kanyang kamay lamang ay sapat na upang ipakita ang pambihirang kasanayan ng pamamaraang ito. Naglalaban ang dalawa sa dakilang Dao ng langit at lupa. Sobrang nakakatakot. Sila ay mga reversion void stage cultivator lamang, ngunit napakadali para sa kanila na kumonekta sa Great Dao. Ano ang background ni Chinyu? Kabisado rin ba niya ang sekretong pamamaraan ng Immortal Emperor? Mahirap sabihin. Galing siya sa Thunder Courtyard. Baka natanggap niya ang mana ni Dean Lei o kahit na Immortal Emperor. Lei. Ang dakilang daw ay nakabalangkas sa pagitan ng mga braso ni Chinyu. Hindi nagtagal, mabilis na nakabalangkas ang isang bilog. Sa malapit na inspeksyon, tila ito ay isang maliit na mundo. Gayunpaman, ito ay tila isang bituin sa mas malapit na pagsisiyasat. 1,956 na verbal attack. Ang bituin na ito ay puno ng mga lubak. Malinaw, hindi ito ginamit ng may sapat na kasanayan at hindi nailabas ang potensyal nito. Gayunpaman, ang bituin na ito ay naglalaman ng napakalaking kapangyarihan at presyon. Ano ang pamamaraan ni Chinyu? Ulalas ng lahat. Naramdaman nila na ang bituin sa kamay ni Chinyu ay hindi gaanong makapangyarihan kaysa kay Shi Shifeng. Tungkol naman sa teknik na ito, si Chinyu lang ang nakakaalam nito dahil ito ang Star Seal na namana niya sa kanyang ama. Ang Star Seal ay naging isang tunay na bituin at lumaki. Halos pigilan nito ang lahat habang tumutulak ito patungo sa Big Dipper Slash. Boom! Sa sandaling ito, lumawak ang bituin sa pinakamataas na laki nito. Parehong ang laki at panloob na chi nito ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Clang! 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 Ang Big Dipper Slash ay tumama sa bituin, na lumikha ng isang nakakabinging boom. Ang mga sinag ng nakasisilaw na liwanag ay bumalot sa lupa at dumaan sa paligid. Nakakatakot na diskarte. Ang dalawang taong ito ay talagang may mga lihim na diskarte. Ulalas ng lahat dahil hindi nila inaasahan na magkakaroon ng paraan si Chinyu para harapin ang pamamaraan ng Immortal Emperor. Pitik! Pitik! Sa ilalim ng kakilakilabot na kapangyarihan ng Big Dipper Slash, ang bituin ay halos laslas pababa. Kung titingnan ito ng mabuti, makikita pa nga ang mga piraso ng graba. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang graba na nalaslas ay naging isang itim na ilaw at sumanib pabalik sa bituin, na sumabog na may mas nakakatakot na divine power na pumipigil sa Big Dipper Slash. Buzz! 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 Ang dalawang nakakatakot na mga diskarte ay patuloy na nagbanggaan, at ito ay parang may dagandong ng dragon. Inihayag ng Big Dipper Slash ang tunay na pamamaraan ng Immortal Emperor, na talagang nakakatakot. Gayunpaman, hindi rin mahina ang bituin ni Chinyu. Laban sa alitan ng Big Dipper Slash, lumakas ito at mas naging malupit ang kapangyarihan nito. May kapangyarihan pa itong itulak pabalik ang Big Dipper Slash. Ito ay isang banggaan sa pagitan ng dalawang tunay na top-notch na mga diskarte na naglabas ng nakakatakot na mga kislap ng apoy. Laking gulat ng mga tao sa paligid. Maaaring sugpuin ng lihim na pamamaraan ng Immortal Emperor ang lahat, ngunit tila nawala ang epekto nito ngayon. Paano ito posible? Sigurado akong ang hawak ni Chinyu ay hindi pamamaraan ng Immortal Emperor.
Kung hindi ito pamamaraan ng Immortal Emperor, paano nito haharapin ang Big Dipper Slash? Walang pamamaraan ang maihahambing sa pamamaraan ng Immortal Emperor. Walang saysay. Si Shifeng, na gumamit ng pamamaraang ito, ay mas nabigla sa nakikita niya. Bagamat ang kanyang pangunawa sa Big Dipper Slash ay hindi umabot sa pinakamataas, paanong hindi niya mapipigilan ang pamamaraan ni Chinyu? Isang pag-iral na nalihis sa mga pamamaraan ng D. Nagmura si Shifeng sa kanyang puso at pinunit ang kawalan, nagpakawala ng mas nakakatakot na liwanag. Ang liwanag ay tila hiniram ang kapangyarihan ng ibang mundo upang mag-transform sa mga liwanag na nagsanib sa ibabaw ng Big Dipper Slash ay biglang naging mas nakakatakot maging ang Sky City sa malayo ay nagsimulang manginig sa Sky City. Ulalas ng isang tao. Ang Sky City ay ang teritoryo ng Great Xia Royal Family na protektado ng isang lihim na pamamaraan. Gaya ng inaasahan, 18 chain ang lumipad palabas sa gitna ng lungsod at pinuprotektahan ang mukha ni Chinyu sa sandaling ito, siya ay nasa ilalim ng matinding pressure. Malinaw, minamaliit ni Chinyu si Shifeng. Bagamat mukhang bongga si Shifeng, mayroon talaga siyang kakayahan na kaya niyang tingnan ang lahat. Hindi ko na kaya. Nagmura si Chinyu sa kanyang puso at agad na isinaaktibo ang fighting formula. Sa suporta ng fighting formula, agad na natiyak ang lakas ni Chinyu. Ang Star Seal ay naging mas nakakatakot din, na para bang isang tunay na bituin ang ipinakita sa harap ng lahat. Nataranta ang lahat at labis na nagulat. Walang makapaghuhula kung sino ang mananalo bago matapos ang laban. Sa sandaling ito, pagkatapos magpakawala ng isang paputok na dagandong, muling pinunit ni Shifeng ang kawalan at sumanib sa Big Dipper Slash. Hindi umatras si Chinyu. Ang kanyang katawan ay biglang nanginig, at ang mga daloy ng panloob na chi ay nagmula rito, direktang humaharang sa chinang. Walang laman. Boom! Sa wakas, sumabog ang bituin, at tuluyang nawala ang Big Dipper Slash. Umatras ng ilang hakbang ang dalawa, at namumula ang kanilang mga mukha. Ang Chinyu na ito ay talagang may nakakatakot na kakayahan. Pangit ang ekspresyon ni Shifeng. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Chinyu ng kahit kaunting pagkakataon na makahinga. Itinaas niya ang kanyang kamay at ipinadala sa kanya ang Star Seal. Muli, nang makita ito, mabilis itong nilaslas ni Shifeng gamit ang Big Dipper Slash. Ngunit sa pagkakataong ito, si Shifeng ay direktang pinilit na bumalik. Anong nangyayari? Nang makita ito, agad na nagulat ang lahat. Kanina, pantay-pantay pa rin ang tugma ng dalawa, kaya paano naging ganito sa isang kisap mata? Dahil ba sa mas lumakas si Chinyu o nasira ang internal chi ni Shifeng? Paano ito posible? Mukhang namutla si Shifeng. Ginamit niyang muli ang Big Dipper Slash ngunit muli siyang napilitang bumalik. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga bitek, at siya ay tila nasa dulo ng linya. Pwede bang matatalo si Shifeng? Ulalas ng isang tao. Imposible. Siya ay mula sa pamilyang Si at may walang katapusang sikretong pamamaraan. Oo nga, nang matapos siyang magsalita, hinawakan ni Shifeng ang mga banal na larawan sa kanyang kamay. Ang isa ay nakaitim at ang isa naman ay puti. Tila ipinapahiwatig nila ang yin at yang. Nakita na mismo ni Chinyu ang diskarteng ito dati. Ito ang hindi malalampasan na sikretong pamamaraan na ginamit ni Shio, ang life and death diagram. Ang takot sa diagram ng buhay at kamatayan ay hindi na kailangang ipaliwanag pa. Ang life diagram ay maaaring ibalik ang pisikal na katawan at panloob na chi ng isang tao, habang ang death diagram ay may higit na nakakapangilabot at nakakatakot na kapangyarihan. Sa pag-ikot ng life and death diagram, ang katawan ni Shifeng ay nagsimulang gumaling ng dahan-dahan, at ang kanyang panloob na chi ay gumaling din. Samantalang sa kabilang kamay naman niya, may hinihila itong itim na ilaw, na siyang kapangyarihan ng death diagram. Talagang naintindihan din ni Shifeng ang life and death diagram. Ulalas ng isang nasa dilim. Walang takot sa mukha ni Chinyu. Ito ay dahil naranasan ni Chinyu ang life and death diagram at may ilang ideya para sa paglutas nito. Higit pa rito, hindi naniniwala si Chinyu na si Shifeng ay maihahambing kay Shio. Malinaw na hindi siya kasing pamilyar ni Shio sa
Pagkontrol sa life and death diagram. Noon, sa tulong ng life diagram, mababawi ni Shishio ang kanyang pisikal na katawan at panloob na chi sa isang kisap mata. Ang isa ay hindi makita ang proseso sa lahat. Gayunpaman, tumagal ng ilang segundo si Shifeng para makabawi. Ang itim na ilaw sa kanyang kanang kamay ay mas mababa kaysa kay Shishio. Ginamit mo pa ang life and death diagram. Si Shifeng, mukhang naubos mo na lahat ng kakayahan mo. Sarkastikong sabi ni Chinyu. Sa ilalim ng life and death diagram, hindi ka mananalo. Malamig na sabi ni Shifeng. Ganun ba? Hindi mo ba alam na ginamit din ni Shishio ang life and death diagram? Ang kanyang life and death diagram ay mas makinang kaysa sa iyo, ginisyon ni Chinyu at sinabi. Sa sandaling sinabi niya ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Shifeng. Itong batang ito ay sinasamantala na naman ako. Di man it, ang mga tao mula sa pamilya si ay hindi maiwasang magmura ng paulit-ulit. 1957 The Vision of the Ancient Supreme Cultivator. Totoo ang sinabi ni Chinyu. Sa ganitong mga kalagayan, tiyak na makakaapekto ito sa isipan ng Dao. Malungkot at hindi sigurado ang ekspresyon ni Shifeng. Bagamat mayroon siyang life and death diagram, mas mababa siya sa isang henyo. Tulad ni Shishio. Ang talento ni Shishio ay hindi mas masahol kaysa kay Shishio. Kaya lang wala siyang pangangatawan ni Shishio. Kahit na ang life and death diagram ni Shishio ay hindi napigilan si Chinyu, lalo pa ang isang si Shifeng. Halika, si Shifeng. Ngayon, sisirain ko ang iyong pusong Dao. Si Chinyu ay humakbang pasulong, at ang ibabaw ng buong lupa ay nagsimulang pumutok. Sa suporta ng fighting word formula, ang panloob na chi ni Chinyu ay naging mas nakakatakot. Halos moalis na niya ang lahat. Tigaw din ni si Shifeng. Iniunat niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang sibat mula sa diagram ng kamatayan. Ang sibat na ito ay ang banal na sandata na kadalasang ginagamit ni si Shifeng. Sa sandaling ito, ang banal na sandata ay sumanib sa death diagram. At ang kapangyarihan nito ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Chinyu, huwag kang masyadong mayabang. Ngayon ang araw na dapat kang mamatay. Matapos ang galit na pagsigaw ni si Shifeng, nagtiwala siya sa kanyang sibat. Halos sa isang iglap, ang sibat ay nakatusok ng daan-daang beses, nag-iwan ng napakaliwanag na bakas sa kawalan. Ang lahat sa paligid ay gumuho. Wala nang makatiis sa mapanirang panloob na chi. Lahat sila ay tumakas patungo sa sky. Titi upang humingi ng proteksyon. Ang pamamaraan ni Chinyu ay napakasimple. Itinaas niya ang kanyang kamay at inihagis muli ang star seal. Gayunpaman, sa tulong ng life and death diagram, ang star seal ay tila nahuli sa isang mahirap na posisyon. Pagkaraan ng ilang segundo, nang inig ang star seal at biglang sumabog. Si Chinyu, na gumamit ng discarding ito, ay agad na tinamaan ng backlash. Umatras ng ilang hakbang ang kanyang katawan, at nagluwa siya ng isang tubo ng dugo. Ang kapangyarihan ng life and death diagram ay masyadong nakakatakot, sabi ng prinsipe ng dakilang Zia sa mahinang boses sa tore ng gate ng lungsod. Bagamat nawalan siya ng kakayahang lumaban, ang kanyang paghatol sa sitwasyon ay napakatumpak. Oo. Sa ilalim ng ganoong pag-atake, natatakot akong maging si Chinyu ay mahihirapang harapin ito, sabi ng isang katabi niya. Walang paraan na mapalampas ni si Shifeng ang ganoong pagkakataon. Ang sibat sa kanyang kamay ay biglaang tumusok, at sa isang iglap. Parang 10,000 palaso ang bumaril. Niyakap ni Chinyu ang star seal at pinrotektahan ito sa likod niya. Kasabay nito, inilabas niya ang Venerable Fifth Mountain at idiniin ito kay si Shifeng. Ang lahat ng kalokohan *it na mahiwagang artifact ay walang silbi sa harap ko. Sa isang paputok na sigaw, natanggap ng sibat ni si Shifeng ang pag-atake. Klang! Ang kagalang-galang na Fifth Mountain ay makatiis lamang ng wala pang kalahating segundo bago ito naitaboy. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Hindi niya maiwasang makaramdam ng gulat. Bagamat nasira ang Venerable Fifth Mountain, naglalaman ito ng napakalaking puwersa. Halos masugpo nito ang lahat. Ngunit ngayon, ginamit ni si Shifeng ang kanyang sibat para pilitin itong pabalikan.
Gaano kakilakilabot ang kapangyarihan? Kahit si Shifeng ay nakakatakot. Siguro kung gaano kalakas si Shio, bulalas ng isang tao. Si Shio ay ang banal na anak ng pamilyang Si. Sa mga nakababatang henerasyon sa mundo, maaari siyang maging hari. Siguradong hindi magandang desisyon para sa Chinyu na masaktan siya. Ginagawa niya ito para sa kagandahan, ngunit kailangan niyang alagaan ang kanyang buhay. Nahaharap sa nakakatakot na pag-ataking ito, napilitan si Chinyu na umatras sa isang malungkot na kalagayan. Paf! 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 Hindi nagtagal, dahil sa pabaya, ang katawan ni Chinyu ay sinaksak ng maraming madugong butas. Maging ang kanyang gininto ang katawan ay hindi makalaban, nag-iwan ng mga bakas ng dugo. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay si Chinyu. Nagbuntong hininga ang karamihan. Ang kinalabasan ng labanang ito ay tila malinaw na ngayon. Pumunta ka sa impyerno. Sa sandaling ito, sumigaw si Shifeng at itinutok ang kanyang sibat kay Chinyu. Ang itim na liwanag ay naging dragon na may sungay at pumulupot sa sibat, na naging purong itim na kulay. Isang napakakapal na itim na sinag ang bumaril mula sa kanyang sibat. Ang mapanirang kapangyarihan ay natakot sa lahat. Nakakatakot na kapangyarihan. Ang buong mundo ay nagsimulang gumuho, at ang lupa sa loob ng radius ng ilang mga bituin ay ganap na gumuho. Maliban sa Sky City, ang ibang mga lungsod ay ganap na nawasak. Rumble. Ang Great Daw ay gumuho, at ang mga patakaran ay tila nagkakagulo. Ang isang labanan ng ganoong sukat ay maaaring makaapekto sa Great Daw. Nagpatuloy ang mapanirang kapangyarihan, at lahat ng bagay sa loob ng radius ng ilang daang bituin ay nabasag. Walang nang ahas na. Isipin kung anong uri ng nakakatakot na labanan ito. Mayroon na siyang nakakatakot na kapangyarihang panlaban sa Reversion Void Stage. Kung isa siyang True Saint. Hindi pa ba sapat iyon para tirain ang Holy Region? Hindi pa banggitin ang pagsira sa banal na rehiyon. Maaari niyang sirain man lang ang Zhongzhou. Hindi katakataka na ang mga tunay na banal ay tumigil sa paggawa ng kanilang mga galaw. Kung gusto nilang kumilos, natatakot ako na kailangan nilang pumunta sa mga rehiyon sa labas. Habang nag-uusap ang lahat, ang sibat ay mabilis na papalapit kay Chinyu. Tandang padamdam. Ito ay isang nakakatakot na pagsabog na tila kayang sirain ang lahat. Siguradong patay na ang Chinyu na ito. Pagkakita nito, napasigaw ang lahat. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang bituin na kasing laki ng kabilugan ng buwan ang lumitaw sa itim na liwanag. Bago pa makasigaw ang mga tao, isang malaking katawan ang bumungad sa kanila. Ang katawan na ito ay isang multo, at ang multo ay walang iba kundi si Chinyu. Si Chinyu. Kulat na sabi ng isang tao. Ito ang kanyang pangitain. Ginamit niya ang pangitain para ilagay ang Star Seal. Hindi ako makapaniwala na may ganitong kombinasyon sa mundo. Napaglabanan niya. Ang katawan ni Chinyu ay puno ng mga sugat at napakapangit tingnan. Gayunpaman, ang pangitain sa likod niya ay may hawak na bituin at nakaharang sa pag-atake. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Shifeng, at galit siyang sumigaw, Vision. Sariling pangitain mo talaga. Walang sinabi si Chinyu, ngunit ang pangitain sa likod niya ay nabasag ng husto gamit ang Star Seal. Chinyu, hindi ka katugma sa akin. Itinaas ni Shifeng ang kanyang ulo at umungol. Sa sandaling ito, isang katulad na pangitain din ang lumitaw sa likuran niya. Ito ay isang malabong figure na walang malinaw na nakikita. Itinaas ng malaking pangitain ang palad nito at itinulak ito diretso sa Star Seal. Boom! Nahuli ng malalaking kamay ang Star Seal, at agad na sinimula ng dalawang partido ang kanilang labanan. Rumble. Parehong partido ay nasa isang patuloy na pagkapatas. Kahit na si Shifeng ay nagpatawag ng isang hindi kapani-paniwalang nakakatakot na pangitain, hindi niya napigilan ang Star Seal. Sa tingin mo wala akong ibang paraan. Malamig na bumantong hininga si Shifeng. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay at naglabas ng isang mahiwagang artifact. Ang mahiwagang artifact ay naglabas ng isang napakasinaunang panloob na chi. Nang ang panloob na chi na ito ay pumasok sa Phantom, ang Phantom
ay agad na naging mas solid, at ang kapangyarihan nito ay tumaas din ng husto. Boom! Sa suporta ng mahiwagang artifact na ito, ang Star Seal ay itinulak palayo at sumabog sa kawalan. Nakakatakot na pangitain. Siya ay tila isang sinaunang Supreme Cultivator ng pamilyang C. Tama. Ito siguro ang sinaunang Supreme Cultivator ng pamilya C. Kung hindi, paano siya nakakatakot? Hindi binigyan ni si Shifeng ng pagkakataon si Chinyu na makahinga. Pinaandar niya ang kanyang paningin at walang awa siyang sumuntok. Ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at pinaga niya ang paningin. Isang nakakatakot na gininto ang liwanag ang sumambulat mula sa kanyang kamao upang tanggapin ang pag-atake. Boom! Isang nakakatakot na banggaan ang naganap sa sandaling ito. 1,958 ang babaeng nakamaskara laban sa sinaunang kataas-taasang magsasaka. Ang dalawang kamao ay marahas na nagbanggaan sa kawalan, at isang malakas na agos ng hangin ang lumabas sa lahat ng direksyon na parang avalanche. Kahit na nakatayo sa tore ng pader ng lungsod, ang isa ay direktang pinalipad. Kung hindi dahil sa proteksyon ng lihim na pamamaraan, ang buong sky city ay nawasak. Sa sandaling magkausap sila, nagdilim ang mukha ni Chinyu. Ito ay dahil malinaw na may bakas ng banal na kapangyarihan na nakatago sa suntok. Walang reversion void stage cultivator ang makakalaban sa holy power, at si Chinyu ay walang exception. Direktang lumipad ang kanyang paningin. At walang tigil na umubo ng dugo si Chinyu sa isang malungkot na kalagayan. Parang huminahon sandali ang eksena. Napatitig ang lahat sa eksenang ito at hindi napigil ang umiling. Siya ang sinaunang Supreme Cultivator ng pamilya si, kung tutuusin. Si Chinyu ay hindi makakalaban sa kanya. Tama. Medyo mayabang si Chinyu para gamitin ang kanyang tunay na katawan bilang pangitain. Natatakot akong madudurog si Chinyu sa meat paste sa isa pang suntok. Lumingon sila at nakitang lumabo ang paningin ni Chinyu at nagsimulang lumabo. Hindi pa banggitin ang isa pang suntok, malamang na mapatay si Chinyu sa ilang sandali. Chinyu? Natalo ka. Malamig na sabi ni si Shifeng. Pinunasan ni Chinyu ang dugo sa mga sulok ng kanyang bibig at malamig na sumagot, ginamit mo ang lihim na kayamanan at mga mahiwagang artifact. Hindi mo ito kakayahan. Hahaha. Itinaas ni si Shifeng ang kanyang ulo at tumawa. Ano? Hindi ba akin ang mga lihim na kayamanan at mahiwagang artifacts? Kung mayroon ka nito, ginamit mo rin sana ito. Sa kasamaang palad, wala ka. Nang makita ang mapagmataas na tingin ni si Shifeng, tumayo si Chinyu mula sa lupa. Puno ng dugo ang katawan niya na maraming bitik. Kasabay nito, naapektuhan din ang kanyang pisikal na katawan. Si Shifeng, hindi mo ito kapangyarihan, malamig na sabi ni Chinyu. Paano kung oo, at kung hindi? Bakit? Sa tingin mo nanalo ka? Palagay ko nanalo ako, ngumisi si Chinyu at sinabi. Sa mga ninuno mo lang ako natalo, hindi sayo. Ang nanalo ay si King. Walang pakialam si Shifeng. Ipapadala na kita sa impyerno ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, naikuyom ni si Shifeng ang kanyang kamao at muling umatake. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Shifeng at sinabing, sa tingin mo ba ikaw lang ang may mahiwagang artifact? Itinatago mo ang iyong banal kapangyarihan, kasuklam-suklam na kontrabida. Wala kang Adman magical artifact. Dapat dito ka na lang mamatay. Si Chinyu ay walang sinabi ang sinaunang magsasaka ng pamilya, isang napakahusay na pag-iral kaya't si Chinyu ay hindi nagtagal, ang ningning na ibinubuga ng Pulse Heiress ay sumanib sa paningin sa likod ni Chinyu. Sumabog ang ningning sa paningin ni Chinyu, at ang sumunod ay talagang pagbabago sa paningin ni Chinyu. Ang pangitain na orihinal na nabuo ng tunay na katawan ni Chinyu, sa sandaling ito, ay dahan-daang nagbago, isang hindi kapani-pani walang matangkad na babae ang lumitaw sa likuran ni Chinyu, at ang kanyang panloob na mukha ay walang nakikita. Bakit hindi ko siya nakita dati? May dalawang pangitain ba si Chinyu? Tawa ng tawa si Shifeng at sinabing, hindi mahalaga kung anong uri ng pangitain ang mayroon ka. Babasagin kita ng suntok. Ang malaking kamao ay dumiretso para kay Chinyu. Si Chinyu ay hindi nang ahas na maging pabaya at mabilis na pinaandar ang paningin. Gayunpaman, sa pagtataka ni Chinyu,
ang pangitaing ito ay ganap na wala sa kanyang kontrol na para bang nawalan ito ng koneksyon sa totoong katawan. Paano nangyari ito? Biglang nakaramdam ng lamig si Chinyu sa kanyang gulugod. Hindi kaya may sariling kamalayan ang pangitaing ito. Nang malapit ng tamaan ng kamao ng sinaunang magsasaka si Chinyu, ang pangitain sa likuran niya ay kumilos. Itinaas niya ang malakristal niyang palad at dahan-daang idiniin ang sinaunang Supreme Cultivator. Bang! Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw, ngunit hindi lumitaw ang nakakatakot na banggaan na inaasahan nila. Sa halip, ito ay lubhang kalmado. Ang kamao ng sinaunang Supreme Cultivator ay nagyelo sa hangin, at ito ay talagang nabasag sa loob lamang ng kalahating segundo. Natigilan ang lahat. Isang sampal ang nakabasag nito. Paano kaya ito? Nagulat din si Chinyu. Tumangala siya sa paningin na puno ng gulat ang mukha. Paano ito posible? Ang ekspresyon ni si Shifeng ay lubhang nagbago. Inactivate niya ang life and death diagram at nagmamadaling. Ibinalik ang pisikal na katawan ng sinaunang Supreme Cultivator. Chinyu? Anong teknik ang ginamit mo? Pilit na pinandilatan ni si Shifeng si Chinyu habang sinasaway siya. Siyempre, isang diskarte para patayin ka. Gumisi si Chinyu at sinabi. Mayabang. Galit na galit si Shifeng. Talagang sinunod niya ang ginawa ni Chinyu at ginamit ang kanyang paningin para i-activate ang Big Dipper. Kitang-kita kung gaano kakilakilabot ang pag-ataking ito. Nahigitin nito ang kapangyarihan ng tunay na katawan ni si Shifeng. Ang isang labanan ng ganitong sukat ay hindi na isang labanan sa pagitan ng Chinyu at si Shifeng, ngunit isang labanan sa pagitan ng mga mahiwagang artifact at pangitain. Nanatiling kalmado ang babaeng nakamaskara sa harap ng Big Dipper / Hindi siya gumamit ng kahit anong teknik bagkus itinaas lang niya ang kanyang palad. At idiniin pababa. Ang palad na ito ay tila nagmula sa abot tanaw at nakaunat ng 10,000 li. Hindi nito pinupuntirya ang Big Dipper / kundi ang pangitain ng sinaunang Supreme Cultivator. Rumble. Nakaunat ang palad at tinakpan ang langit at ang araw. Pagkatapos, malakas itong idiniin pababa mula sa itaas hanggang sa ibaba. Boom! Isang malakas na ingay ang kumalat, at ang lahat ay hindi na umiral. Sa abot ng mata, tila isang malawak na kalawakan ng puti. Hindi banggitin ng Big Dipper / kahit na ang pangitain ng sinaunang Supreme Cultivator ay nabasag. Nabalot ng ganap na katahimikan ang paligid. Nang mawala na ang liwanag at bumalik sa normal ang tanawin ay narinig na lamang ang boses. Sa isang sulyap, ang sinaunang Supreme Cultivator ay matagal nang nawala, at ang paningin sa likod ni Chinyu ay nawala na rin. Ang buong larangan ng digmaan ay naging guho, at tanging sina Chinyu at si Shifeng lamang ang natitira. Nakahiga sa lupa, si Shifeng ay mukhang nasa matinding sakit. Ang kanyang panloob na chi ay ganap na naubos. Puno ng dugo, hindi man lang siya makatayo. Kumalabog. Nahulog ang bracelet sa lupa. Inabot ni Chinyu ang kanyang kamay at hahawakan na sana ito, ngunit nasira ang pulse ere sa susunod na segundo. Bahagyang sumimangot si Chinyu, nakaramdam ng kaunting pag-aatubili. Isang beses lang ma-activate ang bracelet na ito. Sayang, bulong ni Chinyu. Isang simoy ng hangin ang dumating mula sa hindi kalayuan, na hinihipan ang mahabang buhok ni Chinyu. Sa lupa, si Shifeng ay nanginginig. May gusto siyang sabihin pero parang hindi niya kaya. Sa pader ng lungsod, ang lahat ay mas nabigla. Chinyu. Nanalo talaga siya. Anong uri ng nakakatakot na nilalang ang pangitain na ginamit niya? Galing ba talaga sa Holy Region? Tanging ang prinsipe ng dakilang Xia ang nanatiling malungkot ang kanyang mukha, at walang nakakaalam kung ano ang kanyang iniisip. Kamahalan, nakilala mo ba ang pinagmulan ng pangitaing iyon? Tanong ng isang tao sa tabi niya sa mahinang boses sa sandaling ito. Mapait na ngumiti ang prinsipe ng dakilang Xia at sinabi, natatakot akong minamaliit nating lahat ang background ni Chinyu. Ang pangitaing iyon, ang siyang Samaire sa Immortal Slaying Sect. Panipi, 1959 na muling nagpakita si Hiteng. Ang naglipol sa Immortal Slaying Sect. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaki sa tabi niya.
Walang sinabi ang prinsipe, ngunit ang kanyang mga mata ay tila maraming nakatagong kwento. Tahimik ang eksena, at ang mga tao mula sa pamilyang si ay may napakapangit na ekspresyon. Mawawala ng mukha ang buong pamilyang si sa pagkatalo ni si Shifeng. Baka maging stepping stone pa siya ni Chinyu. Hindi nagtagal, natalo si Shio kay Chinyu. Gayunpaman, pilit niyang pinigilan ang kanyang cultivation realm. Sa makatuwid, hindi ito nakakaakit ng maraming pansin mula sa mga tagalabas. Ngunit ngayon, tinalo ni Chinyu si Shifeng sa bukas at nasa ibabaw na paraan. Nakatitig ang lahat sa larangan ng digmaan na parang naghihintay sa susunod na galaw ni Chinyu. Nabasag ang damit ni Chinyu, nabahira ng dugo at matingkad na pula sa ilalim ng araw ang kanyang matitibay na kalamnan. Lumapit siya kay si Shifeng, yumuko ang kanyang katawan, at tumingin sa ibaba. Si Shifeng, natalo ka, malamig na sabi ni Chinyu. Ang katawan ni si Shifeng ay patuloy na nanginginig. Bahagya niyang ibinuka ang kanyang bibig, at umagos ang dugo. Sana tuparin mo ang iyong pangako at palayain mo si Chiang Mang, malamig na sabi ni Chinyu. Nakita ito ng lahat ng naroroon, at hindi natakot si Chinyu na babalikan ni si Shifeng ang kanyang salita. Kung hindi dahil kay Chiang Mang, napatay na ni Chinyu si Shifeng. Kung pinatay niya si Shifeng, malamang na hindi na makakalabas si Chiang Mang. Tuldok, Chinyu ay nanalo. Ang pangalang ito ay matunog sa buong Zhongzhou, bumaantong hininga ang isang tao sa pader ng lungsod at sinabi. Walang ibang sinabi si Chinyu. Tumalikod na siya at nagplanong umalis. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang napakalakas na panloob na chi ay lumitaw sa paligid. Ang walang laman ay nanginig at umaalon sa lahat ng direksyon tulad ng tubig. Sa ilang sandali, 4 na matatandang lalaki ang lumabas mula sa dilim. Ang panloob na chi sa kanilang mga katawan ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Kahit na si Chinyu ay nasa kanyang tuktok, hindi siya ang kanilang makakapareha, hindi pa. Banggitin si Chinyu ay malubhang na sugatan. Semi-saint. 4 na semi-saints. Sa pader ng lungsod, ang ekspresyon ng isang tao ay lubhang nagbago. Ano ang sinusubukan nilang gawin? Gagawa ba sila ng isang hakbang? Hindi ba iyon mapapahiya sa pamilya si? Kung hindi mo siya matalo, papatayin mo siya. Malamig ang ekspresyon ni Chinyu. Tumingin siya sa 4 na tao sa harap at sinabing, ano ang problema? Chinyu, sa tingin mo tapos na. Hindi ka na makakaalis ngayon, ngini siya ng isa sa mga semi-saints at sinabi. Oh, anong ibig mong sabihin? May masamang pakiramdam si Chinyu. Hahaha. Sa ating 4 na nandito ngayon, siguradong mamamatay ka. Sumigaw ang semi-saint na iyon, at ang kanyang nakakatakot na internal chi ay tumama patungo kay Chinyu. Si Chinyu, na malubhang nasugatan, ay agad na napaatras ng ilang hakbang. Ang mga tao sa pader ng lungsod ay hindi nakalmado. Magiging hooligan ba ang pamilyang si sa harap ng lahat? Nabigo ang pamilyang sinatalunin si Chinyu, kaya kailangan nilang gawin ang isang kaiyahiyang bagay. Ito ay isang labanan sa pagitan ng mga nakababatang henerasyon, ngunit ang mas lumang henerasyon ay kumikilos. Ito ay nakakainsulto sa reputasyon ng siyam na dakilang aristokratikong pamilya. Naging napakawalandiya na ba ang pamilyang si? Masiglang nagkokomento ang lahat, ngunit walang pakialam ang semi-saints. Tumingin sila sa paligid at walang pakialam na sinabi, lahat, mangyaring huwag magkamali. Natalo si Shifeng kay Chinyu dahil hindi niya. Kaya, syempre, hindi kami makikialam. Pagkatapos ay iniba nila ang usapan at malamig na sinabi, gayunpaman, ninakaw ng taong ito ang mga gamit ng pamilya namin, kinuha ang aming mga mineral. Dapat niyang bayaran ang halaga. Or, anong or? Bakit hindi natin ito narinig? Kung gusto mong parusahan ang isang tao, hindi ka basta-basta makakahanap ng dahilan. Naghahanap lang ng dahilan ang pamilyang si. Ang ekspresyon ni Chinyu ay sobrang hindi magandang tingnan. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong kalokohan ang pamilya si. Kung ganoon, hindi ba masasayang ang pagsisikap ni Chinyu? Chinyu, umamin ka ba? Nang makitang hindi maganda ang takbo, isang semi-saint ang agad na naglakad patungo kay Chinyu.
Kailan naging pag-aari ng pamilya si Ang Ors? Tanong ni Chinyu na may malamig na ekspresyon. Oh, parang ang tigas ng ulo mo. Ngumisi ang isang half-saint. Pagkatapos noon ay tumingin siya sa malayo. Maya-maya, isang pamilyar na figure ang lumitaw sa harap ng lahat. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Go Xinghe. Dahan daw ang humakbang si Go Xinghe. Tiningnan niya si Chinyu na may mapanuksong tingin at sinabing may mahinang ngiti, Chinyu, ninakaw mo ang mga ore sa aking lungsod at pagkatapos ay tumakas. Nakalimutan mo na ba ito? Medyo hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Chinyu. Hindi niya inaasahan na dumating si Go Xinghe, ang beastard na ito. Walang kinalaman ang mga ores na iyon sa inyong lahat. Malamig na sabi ni Chinyu. Tawa ng tawa si Go Xinghe at sinabing, Chinyu, nagbibiro ka ba? Hindi mo pa nadiskubre ang mga ores, hindi pa banggitin na personal mong sinabi na hatiin ang mga ores sa pagitan natin. Malamig na sabi ni Chinyu. Tuldok, kailan ko sinabi iyon? Tumawa si Go Xinghe. May ninakaw ka, kaya dapat kang mamatay. Dahil doon, napaatras si Go Xinghe, at dahan-daang naglakad ang semi-saints patungo sa Chinyu. Ang ekspresyon ni Chinyu ay sobrang hindi magandang tingnan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at patuloy na umatras. Sa harap ng apat na semi-saints na ito, hindi makalaban si Chinyu. Habang papalapit ang apat na semi-saints, lumakad ang prinsipe ng dakilang Xia. Sa tulong ng maraming tao, lumapit siya sa kanila at kinulong ang kanyang mga kamay. Lahat, mangyaring bigyan ako ng ilang mukha, at pag-usapan natin ang bagay na ito. Ano sa palagay mo? Tumingin ang semi-saint sa prinsipe ng dakilang Xia, at ang isa sa kanila ay ngumiti at nagsabi, Kamahalan, huwag kang makisali sa bagay na ito. Tutal, wala itong kinalaman sa iyo. Tama. Bakit hindi mo na lang i-enjoy ang buhay mo? Bakit kailangan mong makisali sa mga gawain ng pamilya namin? Bagamat ang mga taong ito ay tila kalmado, ang kanilang mga salita ay puno ng panunuya at pagbabanta. Hindi nagalit ang prinsipe. Ngumiti siya at sinabing, kung talagang ninakaw ni Chinyu ang mga gamit mo, sapat na para ibalik niya ang mga iyon. Bakit kailangan mong kitilin ang kanyang buhay? At saka, natalo lang ni Chinyu si Shifeng. Kung sasalakayin mo siya ngayon, hindi ba kayo maiintindihan at pagtatawanan ng mundo? Ang mga mukha ng semi-saints ay naging malamig, at ang kanilang tono ay naging malamig. Sinabi ko na ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo. Mangyaring bumaba sa pwesto upang maiwasan ang aksidenteng masubitan. Hindi napigilan ng prinsipe ng dakilang Xia na mapabuntong hininga. Tinulyapan niya si Chinyu at sinabing may mapait na ngiti, Brother Chin, natatakot akong hindi kita matulungan. Pinigyan ni Chinyu ang prinsipe ng dakilang Xia ng isang pasasalamat na tingin upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Pagkatapos ay tahimik niyang pinakilos ang natitirang panloob na chi sa kanyang katawan, nagpaplanong lumaban hanggang kamatayan. Ngunit sa sandaling ito, muling nanginig ang kawalan sa kanilang harapan. Pagkatapos ay lumabas sa kawalan ang isang binata na nakasuot ng itim na damit. Tumayo ang lalaki sa harap ni Chinyu at malamig na sinabi, Chinyu, hindi ko inaasahan na mamamatay ka ulit. Sayang. Nang marinig ang pamilyar na boses na ito, kumunot ang noo ni Chinyu at sinabing, ikaw si Hiteng. Tama na. Hinubad niya ang suot niyang itim na damit at tumambad ang mukha niya. Mr. Gu? Long time no see? Malamig na sabi ni Hiteng. 1,960 lumaki ang reputasyon. Nang makita si Hiteng, natigilan si Go Xinghe saglit bago siya tumawa ng tame time at sinabing, Hiteng, buhay ka pa. Sa iyong mga pagpapala, maswerte akong nabubuhay pa, malamig na sabi ni Hiteng. Bahagyang ngumiti si Go Xinghe at sinabing, sige, nahuli na namin si Chinyu ngayon. Wala ka bang sama ng loob sa kanya? Papatayin ko siya para sa iyo ngayon. Mr. Gu, maaari mo bang ibigay si Chinyu? Sabi ni Hiteng na nakapikit ang mga mata. Umiling si Go Xinghe, mahinang ngumiti, at sinabing, natatakot akong hindi. Gaya ng nakikita mo, hindi ako ang nangunguna nito ngayon. Bukod dito, ano ang pagkakaiba ng pumatay sa kanya? Bahagyang ipinikit ni Hiteng ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, Mr.
Gu, hindi pa pwedeng mamatay si Chinyu. Oh, bakit? Tinaas ni Gu Xinghe ang kanyang kilay. Nang dahan-dahan, mamamatay lang siya sa aking mga kamay. At saka, sa paraang bukas at nasa ibabaw. Nagulat si Gu Xinghe nang marinig ito. Hindi yun dapat, mukhang hindi ikaw. Naalala ko ilang taon na ang nakalipas, gusto mong punitin si Chinyu na sinasabing siya ang iyong panloob na demonyo. Bakit ganoon na ngayon? Ngayong natalo ko na ang aking panloob na demonyo, ginawa ko itong pamamaraan ng daw para sa paglilinang. Kung siya ay mamatay, ang aking dawmid ay masisira, sabi ni Hiteng sa mahinang boses. Kaya, Ginonggo, mangyaring bigyan mo ako ng kaunting mukha at hayaan mo akong alisin siya. Gumisi si Gu Xinghe at sinabing, imposible iyon. Siguradong mamamatay siya ngayon. Walang makapagliligtas sa kanya. Isang kakaibang ngiti ang ipinakita ni Hiteng at sinabing, kung gayon, pasensya na. Dapat tanggalin ko siya ngayon. Ano? Kakalabanin mo ba ako para kay Chinyu? Ang ekspresyon ni Gu Xinghe ay umiling. At sinabing, hindi, ginagawa ko ito para sa aking daw-isip. Para sa kapakanan ng aking daw-isip, hindi ako nag-aatubiling makipaglaban. Sa sino man. Hahaha. Nang marinig ito, humagalpak ng tawa si Gu Xinghe. Malamig niyang tiningnan si Hiteng at sinabing, ikaw lang. Isang basura na dati kong katulong. May karapatan ka bang makipag-ayos? Sa akin. Tama, ako lang. Gumisi si Hiteng at sinabi. Huwag kang magsalita ng kalokohan sa kanya. Pilasin mo at patayin silang dalawa. Galit na galit si Gu Xinghe. Nang walang karagdagang pagkaantala, ang Semi-Saints ay naglakad pasulong. Mr. Gu, marami pa tayong pupuntahan. Naniniwala akong magkikita tayong muli sa lalong madaling panahon. Hinawakan ni Hiteng ang balikat ni Chinyu, at nawala ang dalawa sa kawalan. Di man it, ang mga ekspresyon ng Semi-Saints ay nagbago ng husto. Agad nilang na-activate ang kanilang mga diskarte upang aisil ang nakapalibot na espasyo. Gayunpaman, ang spatial spell ni Hiteng ay tila umusad muli. Direkta niyang nilagpasan ang mga pagpigil at tumakas kasama si Jin. Yu. Nasaan siya? Nasaan siya? Nang makita ito, natarante si Gu Xinghe. Siya ay nakatakas. Ang tagumpay ng taong ito sa spatial spell ay hindi kapani-paniwalang mataas, nakasimangot ang isang semi-saint at sinabi. Si Gu Xinghe ay natarante at nagalit, kung gayon, bilasan mo at habulin. Bakit nakatayo ka pa rin dyan? Lumingon ang semi-saints, malamig na tumingin kay Gu Xinghe, at itinuro ang kanilang layunin sa pagpatay sa kanya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Gu Xinghe. Bahagyang huminahon ang kanyang tono habang sinasabi, mga nakatatanda, pakisuyong hulihin siya. Hindi natin. Siya dapat hayaang makatakas. Hindi ka namin kailangan magsalita ng walang kaparerekon. Isang semi-saint ang malamig na sumangot at binaril, sinundan ang panloob na Chini Chinyu. Nagtinginan ang lahat sa pader ng lungsod sa gulat. Nagulat sila kay Hiteng, isang hindi inanyayahang panauhin. Sino ang taong iyon? Mukhang pamilyar siya kay Gu Xinghe. Oo, ano ang background ni Chinyu? Kasabay nito, si Hiteng, na isinama si Chinyu, ay tumakas ng ilang daang bituing milya ang layo, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng paghinto. Noon lamang napagtanto ni Chinyu na ang mga natamo ni Hiteng sa mga spatial spell ay umabot na sa isang hindi kapani-paniwalang mataas na antas. Hindi man niya may kumpara sa lalaking may bigot, sobrang exaggerated nito. Hindi alam ni Hiteng kung gaano na siya katagal tumakbo bago siya tumigil. Inihagis niya si Chinyu sa lupa at malamig na tumawa. Chinyu, hindi ka maaaring mamatay. Malungkot na sabi ni Hiteng. Tumayo si Chinyu mula sa lupa, tinapak ang dumi sa kanyang katawan, at sinabing, nailigtas mo na naman ako. Hindi kita niligtas, malamig na sabi ni Hiteng. Kung hindi dahil sa paglilinang, pinutol na kita sa 1,000 piraso. Gayunpaman, talagang nailigtas ni Hiteng ang kanyang buhay. Kaya hindi gaanong nasabi si Chinyu. Huwag kang mag-alala. Malapit na akong lalaban sa iyo. Hahayaan kitang mamatay sa aking mga kamay. Malamig na sabi ni Hiteng. Bago iyon, kailangan mong mamuhay ng maayos.
Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong kumbinsido ka sa iyong pagkawala, ninisyon ni Chinyu at sinabi. Hehe. Pinaikit ni Hiteng ang kanyang mga mata. Ang kanyang katawan ay nagsimulang maglaho ng dahan-dahan at pagkatapos ay sumanib sa kawalan. Sa isang kisap mata, si Hiteng ay nawala ng walang bakas. Tumingin si Chinyu sa paligid, at bigla siyang nakaramdam ng pagod. Ito ay isang napakalayo na lugar, at si Chinyu ay walang ideya kung nasaan siya. Ginamit niya ang kanyang divine sense upang takpan ang paligid at wala siyang nakitang palatandaan ng buhay. Ang lugar na ito ay medyo ligtas, bulong ni Chinyu. Hindi nagtagal, nakaramdam siya ng pagod, at nakaramdam siya ng pagkahilo. Kaagad pagkatapos, bumagsak siya. Sa kabilang dulo, ang mga semi-saints ay naghanap sa paligid kung saan-saan sa paligid ngunit hindi mahanap si Chinyu. Sa palasyo ng Sky City. Kinagat ni Gu Xinghe ang kanyang mga ngipin, pinapadyak ang kanyang mga paa sa galit, at ang kanyang mga mata ay puno ng bangis. Hiteng? Ang beast-starred na ito, hindi siya makatwiran. Sabi ni Gu Xinghe sa pamamagitan ng kanyang nagngangalit na mga ngipin. Kapag nahanap kita, tiyak na dudurugin kita. Isa sa mga semi-saints ay sumulyap kay Gu Xinghe at ngumuso. Marahil kayong dalawa ay nanggaling sa iisang lugar, ngunit ang pagkakaiba sa paglilinang ay napakalaki. Tama. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ng mga nakatataas. Talagang pinayagan nilang manatili ang mga basurang tulad mo. Ibinuka ni Gu Xinghe ang kanyang bibig. Bagamat siya ay galit, hindi siya naglakas loob na sumiklab at napigilan lamang ang kanyang galit. Mas mabuting iulat natin ang bagay na ito sa banal na anak, sabi ng isa sa mga semi-saints. Ang banal na anak ay napunta na sa pag-iisa. Mas mabuting sabihin sa matanda, sabi ng isa pang semi-saint. Hindi na nagtagal ang semi-saints at mabilis na umalis. Ibinalik din nila si Shifeng sa pamilya Si. Pagkatapos ng labanang ito, malamang na kailangan niyang magpahinga at magpagaling ng mahabang panahon. Pagkatapos ng labanan, mabilis na kumalat ang balita. Halos lahat ng Zhongzhou ay nakarinig ng bagay na ito. Tinalo ni Chinyu si Shifeng nang may ganap na lakas sa pakikipaglaban. Hindi lang iyon, gusto pa nga ng pamilyang si Chinyu na patayin pero naligtas siya ng isang misteryosong tao. Sino itong Chinyu? Talagang nagawa niyang talunin si Shifeng. Balita ko sa iisang lugar sila ni Saint Etienne. Childhood sweetheart sila. Tama. Magulo rin ang katawan ni Chinyu at kayang hamanin si Shio. Top. Hindi ko ine-expect na ganito pala kaiya ang ginawa ng pamilyang Si. Nakakahiya lang.